Good morning, good afternoon, and good evening to you, Sir Saavedra. This is the end semestrial project and pre-final examination in basic occupational health and safety engineering. Introduction. The location that we choose in the Robinson Tejero because this is the nearby place that we know and we can do the project that the professor assigned. So, sir, this is the pinakamalapit po na location na pwede namin gawa ng pre-finals po. Kasi pwede na lang po siya lakarin papunta sa campus tsaka pabalik po. Tsaka nandito na rin po yung mga bagay na tinatanong po sa prelims po. Prelims, pre-finals po. Demographic. A. Identify the maximum capacity of the establishment and the number of daily in and outgoers. So, bali po sa research namin and sa inspection, 10 to 15,000 people po yung kasya sa loob ng Robinson hanggang third floor po. Okay. A. Population by age group. Under 18 years old po or above yung pwedeng pumunta po sa Robinson. Pwede naman po yan kasi public, naman po yan, public places naman po, public mall. B. Population by gender group. Kahit ano naman po gender, pwede po pumunta sa Robinson Tejero po. Wala naman pong pinipili na gender. Housekeeping. Pupunta naman tayo sa housekeeping po ng Robinson kung paano po nila mini-maintain yung mall. So, sa housekeeping naman po sa Robinson, yung sort po is yung putting the particular items in order po, kung ano po yung madalas nilang ginagamit, kung ano po yung madalas pong hindi nila ginagamit, ayun po yung nilalagay nila sa trolley. Sa set in order naman po, organize po sila sa mga products nila. Like, kagaya po ng nasa picture po, very organized po sila. Tapos sa shine naman po, is yung pag-maintain po ng kalinisan ng mall. Before and after po, magsara at magbukas yung mall is nililinis po nila yung mall. Sa standardized naman po ng Robinson, ang list lang po is yung schedule po ng cinema and yung list po ng movie na nasa schedule po. Sa material handling naman po, identify the manual forward handling equipment that they use. They're using trolley or yung push cart trolley po sa pagkakaalam ko po. Sa material handling naman po, sa mechanically powered handling, dito naman po nila ginagawa yung pag-unload and paglo-load po ng mga products nila or stock po nila sa Robinson po, sa area po ng load and unloading areas po. Discuss the safety protocols they implement for those type of equipment. They're using it in a right way and they've been practiced before using the equipment. They know the purpose of it and they're using protective equipment. Sa safety protocols naman po, kailangan po nakapark po ng maayos yung vehicles po nila para po hindi nakakaharang po sa mga dadaan po na customer. Tapos nandun lang po sila sa area po kasi po may parking lot na po sila sa area yun para i-park po yung mga vehicles po nila. Material storage. Tenants' partners shall display and sell in their shop those product inventory within their
approve merchandise mix, and or provide such as services that are within their permitted services. Sa material storage naman po, dapat po maayos po yung pagkaka-storage nila and pagkaka-display po ng products para po iwas damage rin po sa sa products po nila ganun. Sa 5 naman po, fire safety po, smoke detector and fire alarm. Marami po niyan sa first floor, second floor hanggang third floor po, nakikita po sa ceiling po nila and everywhere around the mall po. Identify the fire safety equipment that they will use in case of fire outbreak. Ang nakikita po namin sa mall nung nag-inspect po kami is may fire hose po sa first floor, third floor, and second floor po. Tsaka ang dami rin pong fire extinguisher everywhere po in case po fire outbreak. Discuss their protocols in case of fire outbreak. Ang sa tingin ko po, ang ginagawa po nila is fire alarm po muna para po alarm po yung mga tao na may sunog po, so they can go to fire exit po and to evacuate na rin po. And pag may fire po, madidetect po yun ng smoke detector and mag-open po yung water sprinkler to prevent the fire from spreading in the mall po and to prevent damages, injuries, and prevent the fire to spread po. Discuss their training program for fire. All tenant partners must have the following firefighting equipment inside their leased premises in compliance with the Fire Code of the Philippines RA 9154. All tenants employees must be familiar and trained with the use of firefighting equipment. Kailangan po, train po sila sa program po ng fire kasi para po madelay po nilang mapuksa yung fire po if meron po sa store nila. And always po magpo-provide ng fire extinguisher po. Kaso po, nakadepende po yung fire extinguisher po sa pong klaseng binibenta nyo. Kasi po, may iba pong class ng ng fire extinguisher po. Electrical safety. Sa electrical safety naman po, electrical equipment with defected or undersized wiring must be not used and immediately be replaced. Kasi po, delikado po yung mga ganong electrical wiring po. Baka po may magdikit or baka po may sumabog po biglang mag-cause po ng sunog. And sa overloading of electrical circuit, octopus and multiply connection is strictly prohibited. Ito po yung pag ang dami pong nakasaksak or nakakabit po, pwede pong sumabog or mag-overload po yung circuit. There must be unhampered accessibility to electrical panels and breakers. Tenant partners shall not obstruct accessibility. A metal sheet must cover empty slots. They shall ensure that all their electrical equipment, such as but not limited to mobile phone chargers, electronic adapters, and other devices are unplugged before leaving their premises. Dapat po yung mga electronic device or electrical device, dapat po naka-off po muna bago sila bago po sila magsarado ng store po nila or mall po. Occupational health naman po, hindi pa po kami nakakagawa pero summarize ko na lang po. Sa occupational health naman po, pag po nagkasakit po yung employee nila, magpa-file po yung employee ng
lipstick po para po makapagpahinga po siya. Maintindihan naman po siguro ng manager yun kasi po kakatrabaho po nagkasakit. Kailangan din naman po natin magpahinga. And nung nag-inspection po kami, yung ibang stall po may po sila kapalitan po kasi po yung iba po maghapon pong nakatayo, like yung katulad po sa supermarket po, yung mga cashier po doon maghapon po silang nakatayo. So kailangan po nilang ng make a shift po para magpapalitan po ng work hours po, ganun po. Observation and solution. May naobserbahan po ako doon po sa second floor po. Nung umakyat po ako ng escalator sa second floor, yung ilan pong flag nila is nakaluwa po, yung mismong po, ano ba yun? Yung ganun. Ay, yung saksakan mismo. Saksakan po, yung saksakan po mismo, nakaluwa po sa nakalabas po sa mismong box nila. May utility box ba yun? Hindi utility box yung Basta nakaluwa siya, hindi siya. Nakaluwa po siya. That means po hindi po safe or dangerous po siya pag may nakahawak po nun, baka po makuryente. Yung iba pong nakaluwa po. Pero yung iba po naman po, nakapasok naman po sa loob. Ganun. Tapos sa labas po ng second floor, dun po sa outside na po talaga ng mall, dun sa may dulo po, yung ilan pong bato is naka-incline po. I mean yung nakaganon po siya. Nakaganon. Ang harap po nun is yung ba yun? Tawag doon? Yung sa second floor, yung harang. Parang, tawag doon? Yung parang railings. Yung parang pong railings. Kasi, mali nyo po, pag sila doon, matapid sila doon. May hawak man sila, matatapon sa baba kasi napatid sila eh. Like, ganun. Tapos, ayun lang po yung na-obserbahan ko po sa Robinson Pe. Pero overall naman po, ayos naman po. Kasi wala naman po masyadong tao sa labas. Like, lahat naman po kasi nasa loob kasi po mainit. Nagpapalamig lang po. Ganun po. So, dito na po nagtatapos yung reporting ko po. Sana po naintindihan nyo po yung pinagsasabi ko po rito. And ayun lang po. Good evening, good morning, and good afternoon po sir kung anong oras nyo po itong papanood.